partner. Oo. Nanindigan si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na isa siyang Pilipino at hindi espiya ng China. Kasunod ito ng muling pagbusisi ng Senado sa personal na impormasyon at issue sa birth certificate ng alkalde kung sa nakasaad nakasal ang kanyang Pilipinong ina sa kanyang ama na Chinese. Pero iginiit ni Go na sa pagkakaalam niya ay hindi kasal ang kanyang mga magulang. Paano nangyari yun? Oo nga, partner, ito ha. Oo. Actually, ang daming na-reveal kanina. Diba? Maraming na-reveal kanina na hindi kayang sagutin talaga ni Mayor. Oo. Na kung siya ay nadinig nyo na-interview ni Miss Karen Davila, ang ganda ng mga sagot niya na fill in the blanks niya yung iba, pero may mga tanong pa rin na hindi kayang sagutin. Laging may gap na hindi kayang punan, partner. It's clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Makikita rito na yung sinasabing nanay niya wala palang record sa PSA. Lumalabas din na kathang-isip yung pangalan na inilagay na nanay niya. Hindi ka ba talaga magdududa sa pagkatao nitong si Mayor Alice Go? Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Hindi ba sinabi niya sa interview kay Miss Karen Davila na yung nanay niya ay kasambahay pala nila? Pero lumalabas dito sa kanyang birth certificate, married ang nanay at tatay niya. Pero pagdating sa records ng PSA, walang record ng kasal ang kanyang mga di umanong mga magulang. Doon pa lang sa birth certificate, late registration na nga ang ginawa, marami pang kaduda-dudang mga data na inilagay. Sino kaya ang nagproseso ng kanyang late registered birth certificate? Lubhang hindi naging mahigpit ang local civil registrar's office dito. Lumalabas na maraming imbentong data pero nakalusot. At sa pamamagitan ng birth certificate na naibigay ng local civil registrar at saka naman na-endorse sa PSA, nagkaroon siya ng passport. Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya. So, 19 years old na siya noon. Hindi pala 17 years old, kundi 19 years old siya nagkaroon ng late registration ng kanyang birth certificate. Abay, nasa wastong edad na siya noon. At sasabihin niyang wala siyang kinalaman sa pagproseso ng kanyang birth certificate? All her life, for 19 years, wala siyang identity? At nagkaroon lamang siya ng Filipino identity nung 19 years old na siya. Hindi ba kataka-taka ito? Samantalang napakalaki nilang negosyante? Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering
in place. Jiang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But, according to news reports, literally yesterday, she was also poised to plead guilty. Dito sa kumpanyang Baofu, kung saan presidente si Mayor Alice Guo, although sinabi niya na nag-divest na siya, but still, nung siya ay parte ng Baofu, sa kanyang kumpanya, kumbaga partners sila, mga kriminal pala para sa kasong money laundering. Tapos sasabihin niya na hindi niya alam na yung mga kapartners niya ay involved sa money laundering cases. Hindi ba ito nakakaalarma? Lalo na't mayor siya ngayon ng Banban Tarlac dito sa Pilipinas. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandiling sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. Let's acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po. We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero, kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabuatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor, who was born on a farm, taught by literally one person from kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy, a big-time money launderer, an enabler of scams and human trafficking, none of the above, one of the above, or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued. Marami pong salamat. Kasi kung talagang wala ka masyadong memories, partner, mahihirapan mo talagang i-fill yung gap. Okay? Una, siguro ito, ako partner, ako naniniwala ako dito na meron nagkaroon ng pekean na dokumento rito na nanggagaling sa local civil registrar's office. Yung sa birth certificate. Okay. Okay? Bakit? Unang-una, partner, sabi nito si Mayor Alice Guo, mag-isa lang siya, anak ng nanay niya. Una, di mo nga alam kung sino nanay mo. Pangalan lang. Ganda sa pelikula. Sino yung the late, Ano? Sino nanay mo? Saan yun? Basta may pelikula. Okay, sige, partner. So, di ba? Jacqueline Jose. So, kung hindi mo kilala yung nanay mo, ever, di niya nakita, di niya nakausap, iniwan lang siya, paano mo nasisigurado na nanay mo nga, Pilipina? Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po, kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na maraming pong tao, maraming pong cameras. Pasensya na po. Opo, noong 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya
At passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Yung biological mother ko po. Alright, yung biological mother nyo. Mayor Alice, I actually have a copy of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung iyong totoong ina? Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po ako lumaki. Kaya kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko po mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin, kasambahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po, at siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Okay, so yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni na tatay mo dati. Alright. At this point, friends, may I also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position, considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Sinabi niyo po, Mayor, na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo, biological mother ko po. Biological mother at kasambahay noon ni tatay niyo. Opo. Sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. Mayor, sabi niyo po na kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo. Tama po ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, meron po siya ibang partner. Hindi ko na po alam, Your Honor. May ibang partner si tatay niyo, pero kayo lang ang anak ng tatay at nanay niyo. Your Honor, yan po ang understanding ko po. At ba't hindi mo hinanap? Di mo hinanap. No, di ba? Di ba? Kung talagang dito ka lumaki, di ba partner, Yes. at alam mo na Pilipina ang nanay mo, talagang bilang anak, hahanapin, especially ngayon. Di ba? Yes. Maganda na yung buhay niya. Oh, Kasambahay kasi daw ng tatay niya, kahit na. kaya parang itinago siya. Oo. Sige, 19 siya pinanganak? 1986, partner. Oo. Kumpleto ng dokumento si Senator Risa Hontiveros. Oo. Okay? Malakuha niya yung ibang mga dokumento na birth certificate na anak din nung tatay at nanay niya, di umano. Dalawa pang kapatid. Itong si Sheila Leal Guo at si Simen Leal Guo, na sinabi niya na hindi niya kilala nung unang hearing, partner. Sabi niya hindi niya to kilala, hindi niya alam. Tapos lumalabas nung kinuha ni Senator Riza itong Leal Guo, itong si Sheila at si Simen, ang birth certificate din ito, lumalabas na anak din nung nanay niya. So, kung tama naman to, kung 1986 ka pinanganak, bakit lumalabas at iniwan ka? Kaya ka naiwan sa farm. Di ba? Bakit nagkaanak pa di umano yung tatay mo? 2 beses pa. Ano yun? Yan ang understanding nyo. So, presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half-siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo. Ang tatay ko po, meron pong 3 kasama. At yung sa 3 kasama, may mga anak si tatay nyo. So, half-siblings nyo. Opo, Your Honor. So,
yung isa sa tatlo ang legal wife ni tatay nyo? Your Honor, ay tingin ko po, kasi hindi ko po sila kasama po lumaki. So pero ang sinasabi nyo, hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo. Pero siya ay nanay nyo at siya ay kasambahay ni tatay nyo dati. Yes po, Your Honor. Okay, ito pong problema ko, Mayor. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lealgo and Siemen Lealgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. Siemen Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay nyo ay si Amelia Leal at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay nyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Ms. Sheila Leal Guo at Mr. Siemen Leal Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Alright. So, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate ng dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siemen na pinanganak naman noong 1988? Your Honor, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Iniwan sa doon sa farm. Talahiban, Sa farm naman. Sa farm. Oo. Pero sa farm may partner, kanino iniwan siya? O yun ang di niya masagot. Isa yon. Sa mga empleyado kasi iniiwan lang siya ng tatay niya doon. Iniwan siya parang si Jesus iniwan sa talahiban. May nanay at tatay naman si Jesus. May nanay at tatay. Pero siya iniwan na parang sa farm. Sa farm. Yes. Di ba? Sa akin lang, di ba, partner? Bakit yung mga sagot mo, tama, may sagot ka, yung sagot mo na na-memorize mo, tama yan. Kaya nga sabi nga nitong si Senator Loren, para kang robot. Paulit-ulit, nadinig na namin yan, di ba? Sabi nila, farm. Talahiban talaga, sir. Farm, puro mga, di ba? Talahib dyan eh. Tapos. Ayun. Di ba? Parang robot, parang AI ang dating. Memoryado, partner, na ito lang ang pwedeng sagutin. Hindi ka nalalabas dito. Pag lumabas ka na dito, sasabihin mo lang, hindi ko matandaan, babalikan na lang kita. Ganun yung dating. Sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po. I'm not asking normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Isa, tell me about your childhood, right? Sorry, your childhood. I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po, tell us about your child. Ako sa farm. Basta, tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka,
Ay, hindi, mas magaling po ako sa Filipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Hokkien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Wala. Maganda nga. Marami ka na lengguwahe. I will leave it at that and I will ask more questions in the next hearing because ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga pekeng birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. So, yung mga dokumento ngayon na binibigay at pinapakita kay Mayor Alice Go, nagsasala-salabat, nag-iba-iba, hindi na tumutugma dun sa mga sinasabi niya. Oo. Diba? Sasabihin na lang niya, kasi yan ang sabi ng tatay ko. Okay? Tapos, lumalabas na sa birth certificate, lumalabas na kasal. Yung tatay at nanay niya. Oo. Tapos, pero, partner, lumalabas sa dokumentong walang ganong kasal sa PSA. Mhm. So, doon pa lang, makikita mo na partner, fake. Oo. Inconsistent. Fake na. Nandun yung inconsistency, partner. Yes. So, kung dito sa birth certificate mo, maraming mga kababalaghang mga facts, partner, dapat ito, mapawalang bisa ito, makancel. Yung birth certificate niya. Imagine mo, partner. So kung mag-cancel yung birth certificate, paano, partner? Anong magiging estado ng ano niya? Wala siyang birth certificate. Pagkat partner, yung kanyang Okay, inamin niya kasi citizenship, na inamin niya na Chinese tatay niya. Oo. Diba? O di Chinese ka. Kasi you cannot prove that your mother is a Filipina eh. So, since inamin mo ang tatay mo Chinese ka. Tsaka hindi din binanggit kung anong pangalan. May pangalan ba yung nanay niya? Meron. Ba't hindi nila hahanapin yan? Wala nga birth certificate. Wala rin yung nanay. Wala. Di nga daw niya nakilala eh. Asing wala. Tapos, di ba? Ang tanong ko, gaano kalaki yung farm niya? Oo. Gaano kalaki yung income nito? Oo. Di ba? Kasi lumalabas, partner, na ang dami nilang assets. Kasi binibigyan daw siya ng tatay niya. Age 14, nagtatrabaho na daw siya. Pero hindi naman daw niya pinapasok to as income kasi hindi niya iniisip na income kasi bigyan ng tatay niya. Umaabot ng 500,000 hanggang 1 million. Yung kanyang binibigyan ng tatay niya. parang allowance lang niya. Ang tanong natin, kung 14 years old ka, halimbawa lang nabibigyan ka na ng ganyang halaga, saan mo tinatago? Nagbangko ka ba? May history ka ba? May bank statements ka ba? Diba? Kasi, yung partner, 1 million ba itatago mo lang sa maleta? Oo, correct. Di mo naman itatago yun, diba? Itatago mo yun sa bangko. So, yung negosyo ng tatay niya ay farm lang talaga. Okay, eto, di may lumabas. Kasi tinitingnan na yung income ng nanay at ng tatay niya. May embroidery business din daw sa Marilao. Oo, Bulacan. Pero partner, sa isang sec na sinabmit niya, yung embroidery business isa Valenzuela. The problem is, partner, ang nagtatanong sa kanya si Senator Sherwin, laking Valenzuela to. Baluarte nila yung Valenzuela. Pina-check yung pangalan ng embroidery business na yan. Wala. Hindi nag-i-exist. Hindi nag-i-exist. So kung hindi ka nag-i-exist, ibig sabihin hindi ka nagbabayad ng tax. So wala dun sa record ng partner ng licensing. Wala. Ng local government kasi pag may record, ibig sabihin may business permit yan. Lehitimo yung kanilang business. So kung may business permit yan, kung anong kinikita niyan, partner, syempre may kaakibat na tax. Correct. Naka-record din yan sa BIR. Paano ka nakaipon para makabili ka ng chopper? Pero simple lang yung buhay daw niya, partner. Oo, McLaren. Oo. Simple lang daw yung buhay niya. Di ba?
Ipapahanap ngayon itong McLaren na to, pero parang ang balita ko, isa lang tao dito sa Pilipinas sa may McLaren. Sino? Siya lang? Hindi, meron pa. May May isa legit, pa. may isang legit. May isang legit. Ito, paano to napasok? Well, anyway, yung Bugatti nga nakakapasok dito, worth 1 million lang daw eh. Oh, that's the problem with our government agencies, partner. Ang daming nalulusutan, ang daming palusot, kaya itong mga to, 'di ba? Kayang-kaya magmanipula ng dokumento. Oo. So ang tanong ngayon dyan, partner, sino talaga etong si Alice Go? Mayor Alice Go. Diba? Ako sa tingin ko, partner, ako magja-judge na ako. Oo. Hindi siya Filipino. Kasi even yung mga senador natin eh. Diba? Although siguro yung ilan dyan, meron ng partner. Diba, judgment. May na sila. Nakuha na silang sapat na sa dalawang hearing, sa dalawang hearing, partner. Oo. Pero, yes. pero hindi naman kaagad-agad po pwede nilang sabihin. Unless, kung may hawak silang kompletong dokumento, partner, at ebidensya. Sa ngayon, wala pa silang partner, na hawak. Di ba? Puro sagot, except for yung birth certificate pinakita. Which is questionable. Questionable pa. Oo. Saka partner, ito nga, di ba, sinabi nga ni Senator Riza, paano kang kukuha ng partners? Tapos, ito pa nga yung mga sangkot sa money laundering. Diba? Diba dapat ikaw, mitikuloso ka sa magiging partners mo? Dahil kung meron kang pinangangalagaan dignidad, integrity, at reputasyon, hindi ka papasok sa ganito, partner. Oo. So, saan niya ngayon nakukuha yung mga pera na pinambili niya ng chopper? At sinasabi niya yung McLaren, hindi sa kanya. Oo. Pero partner, sa una niya daw, sa una niya daw salin, nilagay niya 10 properties. The day after lang, partner, binago nila, 3 na lang properties. So what happened to the other properties? Bakit binago? Ang sabi lang niya, hindi pa po namin alam gumawa ng salin. Napakababaw na dahilan, partner. Nandiyan ka na sa posisyon, di ka ba mag-hire ng tamang tao para itama yan base sa totoo mong dokumento? Yan. At dahil dyan, 9:00 na tayo ng gabi. Grabe, partner. Hindi pa ako tapos. Biglang bumaba ang views. Kanina, tumataas na sana. Ito nga, tumataas na, Tumaas na. Mag-1,000 na sana tayo. Uli. 9 o'clock na. Hindi pala nila feel yung topic tungkol kay Senator Mig. So, gusto nila dito kay Alice Go. Mayor Alice. Ang daming mga tanong, partner, na hindi lang yung mga taga-Bamban ang kailangan malaman. Ang mga sagot. Dito sa mga... Kasi ngayon, halos lahat ng taong bayan nagtatanong, saan galing to? Paano ito nanalo, partner? Kung, di ba, questionable, partner, yung kanyang pagkatao at yung pananatili niya. Yung nag-endorse sa kanya, partner, yung mayor, dapat talaga makausap to. Saan mo to nakilala? Yan. Diba? Oo. Sige, partner, ay mga kayubi. Well, habaan pa natin to bukas. Bukas, abangan nyo po. Doon sa iiwanan nating tanong, sino si Mayor Go? Hanggang bukas. Hanggang bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Abangan. Bukas. Hanggang bukas. Itutuloy. Mga kasama ko naman pong inyong lingkod, Rancho Man Rod Marcelino.